Lumagti sila. Malis na yung saga. Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa opinyon, talakayan, ninaing ng bayan. Tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umagas, tanghali, maging sa gabi tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ngayon po ay Lunes, January 13, 2024, araw po ni Iglesia ni Cristo. Ay talaga naman po ito pong luneta, talaga naman punong-puno po ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dahil po sila ay nagkaroon po ng tinatawag na Peace Rally and Peace Unity para po sa ikabubuti ng ating bansa naman. At kitang-kita po natin ang outcome, punong-puno po ang luneta. At ganoon din po, siyempre, yung pong Pasay, Maynila, ganoon din po ang Quezon City, ay wala pong pasok talaga naman. Kitang-kita po natin kung ano po, kung gaano kasolido, kung paano po siya nagkakaisa sa usapin po ng yung leadership po nila. Talagang maganda po ang kanilang leadership, ito pong Iglesia ni Cristo. At batid po natin kung ano ang layunin nito dahil sinusuportahan po ng pamunuan na yung pong sinabi ng ating butihing Ferdinand Marcos Jr. na hindi po niya suportado yung tinatawag na impeachment laban sa kanyang vice na si Vice President Sara Duterte naman. Opo, dahil sinasabi nga po, dahil napakarami pang mga dapat unahin, napakarami pa pong mga issue na dapat unahin bago po yung impeachment trial dyan po sa ating pangalawang Pangulo. So ako naman po ay naniniwala dahil nakita po natin sa survey kung ano ang mga pangunahing problema ng ating bansa, lalong-lalo na po yung pagtataas ng mga bilihin sa mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan o yung tinatawag na basic commodities naman. At tayo naman po ay natutuwa at tayo naman po ay sinusuportahan natin ang mungkahi ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ngayon 2025 ay dapat magkaroon po ng tinatawag na priority ang mga magsasaka para mabigyan ng tulong talaga. Yun ang maganda. Dahil yung pong ating mga magsasaka, lalong-lalo na po yung magtatanim pa lamang, kailangan po nila ng binhe, abono at iba pang pangangailangan sa pagbubungkal ng lupa para mataniman ito. Kung sila po ba talaga ay matulungan ng ating gobyerno, palagay ko mababa ang kanilang gastusin sa pagtatanim ng palay. So, pag sila naman po ay umani, malamang hindi po sila aray kung sakali medyo bumaba ng konti ng presyo ng palay dahil sila nga po ay natulungan na po ng ating gobyerno. Ayan, so yung po ang maganda ha.
So sana yung pong ating mga nasa regional director naman sa usapin ng agrikultura, yung Department of Agriculture, sana wag nyo na pong iwasan nyo na po yung paglulubid. Iwasan nyo na pa ang paglulubid at tulungan nyo na po yung mga magsasaka dyan po sa inyong nasasakupan naman. Dahil sabi ni Pangulong Ferdinand Marcos, yung pong budget po sa usapin ng pagsasaka, dapat ito po ay maitulong na sa ating mga farmers naman para sila po ay makapagtanim kaagad. Di ba? Maliban pa po rito, may ginagawang plano ang Department of Agriculture, siyempre with the proper coordination sa National Housing Authority, na tila yung pong sobra-sobrang stock ng bigas na nandiyan po sa National Food Authority o yung NFA, ay tila magkakaroon po sila ng magandang ugnayan doon po sa mga local executive na hanggat maaari ay tila yung pong mga bigas na naka-stock lang sa kanilang budiga ay tila ibibinta na po ito sa mga local executive o mula po sa provincial, city, municipal, ganun din po sa barangay level. Dahil alam po natin na yung po mga local executive na yan, alam po nila kung sino po talaga ang higit na nangangailangan at ganun din po madali ang distribution dahil kung sakaling ganun ang setup, di ba, mula sa barangay, municipal, kilala na po nila yung mga data. Ibig sabihin, yung mga data niyan, alam po nila kung sino yung kumakain ng 3 bisis sa isang araw, kumakain ng 2 bisis sa isang araw, o yung 1 bisis na lamang sa isang araw, malamang alam po nila yung mga priority kung sino po ang bibigyan. Opo, kaya lang, hindi na naman po mawawala yung usapan dyan sa di umano, palakasan system dahil yun po ay mga public servant o mga lingkod bayan na sila po ay nangangailangan naman po ng boto pagdating po ng eleksyon. Hindi na po yan mawawala. Di ba? Kasi yung iba, lalong-lalo na po yung mga sa barangay level, yung po mga kagawad o kapitan, ay tila minsan inuuna po nila yung pang-personal na interest o yung political strategy nila. Kaya po yun nagkakaroon ng tinatawag na palakasan dahil kapag ang isang kabarangay na hindi niya kakampi, malamang sila po ay maaalpasan ng murang bigas mula po naman sa National Food Authority. Sana wala naman pong ganun dahil siyempre kung puro pagdating sa ayuda, palakasan, pagdating sa bigas, palakasan pa rin, mga taong ganyan, wala nang puwang yan sa barangay. Sana pagdating sa bigas, wala nang palakasan kung sino po talagang higit na nangangailangan. At total, pagdating po sa bigas, halos nangangailangan naman talaga, mas maganda siguro kung mahirap o mayaman, pagbigyan na po yan, para yung masyadong matakaw sa kita sa bigas, yung mga, yung pong tinatawag ng mga negosyante ng bigas, kung tumumal na po ang bilihan sa palengke, di ba? Matumal na yung bintahan sa palengke. Palagay ko mararamdaman nila na ang karma is real. Opo, di ba? Kasi binawasan na nga yung tinatawag na yung tarification, yung pong buhi sa inaangkat na bigas. Binawasan na, pero yung presyo ng bigas ay hindi nagbago. Di ba? Kitang-kita ng pagsasamantala ng mga negosyante, yung mga negosyante ng bigas. So doon po sa mga negosyante, siyempre tatanungin sila, che, boreche, sasabihin, hindi sila ang kumikita, hindi sila pumapatong. Sinong pumapatong dyan? Yung China.
Di ba? Paikot-ikot para tayo mga para tayo mga trompo na naglalaro ng trompo, yung mga ang naglalaro ng trompo, yung mga bata lang, pati ba naman matatanda, gusto niyo pampaikotin parang trompo. Di ba? Sana wala namang ganyanan Wala naman pong ganyanan. Ngayon po ay January 13, sana iwasan nyo na po yung pinapaikot nyo yung mga taong gobyerno tungkol sa presyo ng bigas. Ang mahirap po dyan, yung mga taong gobyerno na yan, mga matatalino yan at magagaling. Ang tanong, bakit sila umiikot? Bakit po sila napapaikot Bakit kaya sila napapaikot nagtatanong po ang inyong lingkod kasi marami naman po talagang nakakalam na pagdating po dyan sa usapin ng bigas, noon pa naman na sinasabi na marami talaga ang kumikita at talagang marami ang marami uli ang kumikita, di ba? So lagi-lagi naman sa usapin ng mga presyohan na yan, yung sa usapin ng monopoly, talagang hindi po mawala yung nagsasamantala dyan, di ba? Katulad po nitong si Galang Rider, shout out po, di ba? Ayan, Chef, sinimula na ni Chief Oliver Gonzaga at saka ni Chief Jun Osorio, malamang mauupo ka na rin dito. Ayan, ganun din po. Humabol ka ganitong si Nera. Talaga naman. Itong si Arvin, regards ko po kayo dyan, regards ko po ang buong pamuno ng Public Information Office at lalong-lalo na po ang ating mga kasama. Si GR, talagang lumalakas ako kay GR ngayon. Palagi akong namimiss ni GR. Regards ko si GR, At ganun din po yung kasalukuyan palang nag-birthday. Ito pong si Miss Dunalyn Dumanat. Bali birthday niya pala ngayon, hindi man lang natin nabati. So happy birthday. At ganun din po, so ating mga kaibigan na nasa Parañaque Net Radio, regards po natin, at magkakaroon na rin po sila ng programa dito po sa ating himpilang Parañaque Net Radio Worldwide. At so ngayon po ay Lunes, Lunes po ngayon na January 13 na kung saan nagkaroon po ng tinatawag na regular flag raising ceremony dito po sa lungsod ng Parañaque. So maya-maya lang po maya-maya lang po ihatid po natin ang mga sariwang balita mula po sa lungsod ng Parañaque. Ito na. Ayan, flag ceremony highlights. Pinangasiwa ng Office of the City Mayor sa panguna ni Mayor Eric L. Olivares ngayong umaga ng Lunes ang mga regular na pagtaas ng watawat sa Parañaque City Hall grounds. Kasabay nito, binigyan ng pangpupugay ni Mayor Eric Olivares ang mga atlitang kabataan na nagdadala ng parangal at pagkilala sa lungsod ng Parañaque sa idinaos na Philippine Youth Games Batang Pinoy National Championship 2024 noong Nobyembre nakarang taon sa Puerto Princesa, Palawan. Piniresenta rin ang ospital ng Parañaque ito sa panguna ni Dr. Patrick Cross II ang parangal na natanggap ng pampublikong ospital mula sa Department of Health kung saan nakapagkamit ang osparto ng 4 Green Star rating bilang pagkilala sa mga hakbang ng pamunuan patungo sa isang green, resilient at climate safe hospital. Naipagkaloob din sa ilang mga residente ng lungsod ang iba't ibang assistive devices gaya ng wheelchair at walking cans na naisakatuparan sa pamamagitan ng person with disability sa first office sa panguna ni Dr. Sabas de Guzman III.
Kasabay ring dumalo sa seremonyang ito sina Vice Mayor Juan Villafuerte, District 1 Congressman Edwin Olivares, District 2 Congressman Gaston Bunting, mga konsyal ng una at ikalawang distrito, Liga ng mga Barangay President at Barangay San Isidro, Punong Barangay Noel Haplos, mga kawani at pinuno ng lokal na pamalaang lungsod ng Parañaque sa panguna ni City Administrator Attorney Volter de la Cruz. At ang maganda po rito ay nagbigay po ng komprehensibong ulat ang butihing Mayor Eric Olivares doon po sa kanilang mga performance sa nakaraang 2024, ganun din po sa mga plano sa pagpasok ng taong 2025. Okay, doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:57 ng gabi. Dito lamang po yan sa impilan ng Parañaque Net Radio Worldwide. Okay, so tuloy-tuloy po tayo sa ating mga balita. Ito po ay panawagan pa rin dito po sa lungsod. Galing po ito sa City Information of the City of Parañaque. In line with the celebration of 27th Cityhood Anniversary of City of Parañaque, the City Government Parañaque invites all talented individuals to join this year's Photo Contest 2025 with the theme Gandang Parañaque, where history, culture, and progress meet. Haba talaga naman, ito po ay galing sa Public Information of the City of Parañaque. Ang tanong, who can join the contest? Participant must be at least 18 years old and above. The contest is open to all residents of the City of Parañaque only. Professional and amateur photographers are eligible to submit entrance. City government employees are welcome to join the competition. Pwede dito si Mr. Chairman, Guidelines of submission of interest. Each participant is allowed to submit at least 2 interests and must be their original work. Photographs make focus on the human interest, highlighting the daily activities and behavior of every Parañaqueño. It may be also feature tradition and historical landmarks, cultural sites, and other landscape that present the beauty of the city of Parañaque. Photos that utilize artificial intelligence or are digitally altered are prohibited and will automatically be disqualified. However, only minor adjustment in the color, sharpness, and contrast are allowed. The following photographs are also disqualified. Photographs have been submitted to or won any other contest. Photographs that violate another person's rights and are considered highly immoral or in violation of public moral and or public policy. Participants must be submit the digital copies of their entries via flash drive and GP format of 300 dpi resolution in full color at the City Tourism Office, second floor of the Parañaque Hall, from 8 a.m. to 3 p.m. Photos in black and white are CP not acceptable. Each photo entry must have a corresponding photo title and photo caption. The caption must be detailed and accurate and brief description of what the photo is about, and it must indicate where the image was taken and its exact date. Photographs must be contain copyrighted materials, watermarks, and date stamps or any text on the image. For photographs in which a person is recognizable, the entrant is responsible for securing permissions from the person or from the subject's parent, guardian, and the case of a minor. Showcase the beauty of the city of Parañaque through your talents and skills. Submission of interest until February 5, 2025, Wednesday. Ito po ay sa darating na February 5. Winners will be announced on February 9, 2025, Sunday, during the opening of the photo exhibit at the SM City Sucat in relation to the celebration of the 27th Cityhood Anniversary of the City of Parañaque. Palakpakan po natin. So baka may interesadong sumali kayo dyan, photo contest yan. Mr. Chairman, baka magaling kang magkumuha ng anggulo sa yung sinasabi nga po niya, yung mga
Ba talaga naman. Ayaw ko nang banggitin po yung tungkol dyan sa photographer, ano? Yung sabi nga po nila, yung sa mga marilaki, ano? Magagaling silang kumuha ng photoshoot. Ang problema, sinisisi ng HPG. Sinisisi nila ang yung tinatawag na yung may tawag doon, yung para... Okay, tuloy-tuloy na po tayo. Karagdagan pa rin pong panawagan, City Information Office of Parañaque. The cert is honor for the next Ginoo at Binibining Parañaqueño 2025. Pwede dito si Mr. Chairman, Lab. So yung Binibining Parañaqueño at saka Ginoo, pwede rito. Hinahandog ng pamalang lungsod ng Parañaque para sa selebrasyon ng ika-27 Parañaque 2nd anniversary. Ang Ginoo at Binibining Parañaque 2025 ang kinikilala bilang sa pinakamalaking patimpalak ng kisiganda at talento sa Parañaque muling magbubukas ngayong taon. 16 na barangay para sa isang corona, ikaw na kaya ang hinahanap namin. Ang magbuwagi ang ngayong taon ay magiging opisyal na kinatawan ng lungsod ng Parañaque para sa Mr. Pilipinas Worldwide at Miss Universe Philippines 2026. Aba, the best? Para sa mga nais sumali, makipagtulungan lamang sa inyong barangay opisyal at Sangguniang Kabataan Council. Kaya tara na, bida ang kisig at gandang Parañaquense sa Ginoo at Binibining Parañaque 2025. Okay, doon po sa ating mga kaibigang Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap na ang alas 10 at 3 ng gabi. Dito lamang po yan sa impilan ng Parañaque Net Radio Worldwide. Ayan ha. Kung kayo po ay may mga tindig, kung kayo po ay may mga talent, kung kayo po ay magaganda, kung kayo po ba talaga ay may sapat na tiwala sa sarili, na kaya nyo mong maging Binibining Parañaqueño o Ginoong Parañaqueño, huwag na po kayo magdalawang isip. Sumali na po kayo sa patimpalak na ito dahil automatikong kapag kayo ay manalo, kayo po ay representante sa Ginoo International at ganun din po yung Binibining Pilipinas 2026. Okay, so doon po sa atin mga kaibigan, tuloy-tuloy na po tayo. Balita pa rin, galing pa rin po sa Special Service Office of the City of Parañaque. Ito po maganda. Parang pwede rito si Chairman. The city government of Parañaque through the leadership Mayor Eric L. Olivares will be having kumpilang bayan on February 22, 2025 at the Cathedral Parish of St. Andrew, Barangay La Huerta, Parañaque City. Who are qualified to avail the program, children with age of 12 to 18 years old with baptismal certificate, Parañaque resident. Requirement, PSA, birth certificate, baptismal certificate with the notification for confirmation, PSA marriage contract of parents only if married. Must attend seminar, catechism, and confession on February 15, 2025. Additional requirements for 17 and 18 years old, 3 parishes, a certificate of no confirmation. For those interested to avail this program, please visit the Special Service Office at 3rd floor, Parañaque City Hall Building, San Antonio Avenue, San Antonio Baliwan, Barangay San Antonio, Parañaque City. So alam nyo, maganda ito, no? Kasi yung kumpilan na yan, naalala ko, nang ako po ay ikakasal sa simbahan, di ba? Saka pa lang ako kukumpilan na ba naman? Ngayon maganda dahil medyo kahit mga mayroon ng libreng kumpilang bayan. Opo, kaya yun doon po sa mga nanay at tatay
na may mga anak na medyo ano pa naman, baka hindi pa po sila nakukumpilan, makipag-ugnayan na po dyan sa Special Service Office dyan po sa lungsod ng Parañaque, dahil may libreng kumpilang bayan dito po sa lungsod. Palakpakan po natin. Ayan, so yung pong ating mga kaibigan, regards po natin si Chief Ramil Panes, si Chief Galang Rider, ito pong si Janet Pascualatam, Richard Calvario, at ang ating iba pang mga kasama na nasa online. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ano? Talaga naman, talagang itong ating mga kaibigan, so regards po natin, yung pong ating mga kasama dyan po sa lungsod ng Parañaque kanina, nagkaroon po na magandang ulat ang ating butihing punong lungsod, Mayor Eric Olivares. At siyempre, ang ating mga kasamahan sa ating mga dyan po sa Quezon City, dyan po sa lugar ng Valenzuela, Maynila, dyan po sa Caloocan, yung pong magiging mga miyembro ng Parañaque Philippine Digital Media Society Incorporated, sa panguna po nila Doc Edward Perez, Doc Nel Selva, Chief Julib, Chief Freddy Lopez, at iba pa, regards ko po kayo. At kasalukuyan, nandito ang ating talagang masipag, magaling na photographer o kasapi ng Public Information Office na itong ating kaibigan na si Nuli Ferrer. Mukhang gising ka pa, Nuli, mag-aalas 10:30 na. So regards ko po 10 ng iyong pamilya. At ganun din po itong si Omar Pasco Binasing. Ito ay masipag po itong officer ng TUDA. Ng TUDA ng Parañaque. Talagang regards ko po kayo. Yung lahat ng officers, pamunuan, mga miyembro ng Tricycle Operator and Driver Association or TUDA dito po sa lungsod ng Parañaque, regards ko po kayo. Palakpakan po natin. Ayan, okay na. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga kaibigang Luzon, Visayas at Mindanao. At sa kasalukuyan po ay magatid pa rin po tayong mga initial na balita tungkol po dito sa usapin naman ng tinatawag na Comelec Ganban. Ayan. So nagsimula na po kahapon, January 12, nagsimula na po yung tinatawag na Comelec Ganban, na kung saan na pinagbabawalan po ang lahat ng lisensyadong may baril, na kung saan kung kayo po ay wala pong tinatawag na exemption, certificate of exemption sa pagdadala po ng baril, hanggat maaari, wag na po muna ninyong dalhin. Diyan na po muna yan sa bahay, dahil pinagbabawal na po sa kasalukuyan, dahil malapit na po, ito po ay may kinalaman para sa darating na 2025 election, na ito po ay gaganapin naman sa Mayo 12 or May 12. Kaya doon panawagan natin sa ating mga kababayan na wag na po muna kayo magdala ng baril, lalong-lalo na po kung kayo po ay wala naman exemption. Di ba? Kasi katulad niyan, ilan na po yung mga nabalitaan natin na nahuli. Alam niyo po ba ng illegal firearm, yung pagdadala ng baril? Naalala niyo si Robin Padilla? Di ba? Nandahil yan po sa illegal na pagdadala ng baril, siya po ay nanirahan sa National Bilibid Prison. Di ba? So kaya hanggat maaari, wag na po kayo magdala. At yung pong si ating Chief Juliber Gonzaga, na kasalukuyang kanina ay nagprograma dito po sa ating himpilan, ay siya po ay nandyan sa nakauwi na po siya, at kasalukuyan naman pong nanonood. Regards ko po kayo, Chief, 10 ng iyong may bahay dyan po sa lugar ng Las Piñas. So inuulit po natin, nagsimula na po yung tinatawag na Comelec Ganban mula po kagabi. Kaya po ngayon, yung pong mga kalsada natin,
primary, secondary, or tertiary road naman, minsan may makikita po tayo na nasa kalsada, yung pong mga massive checkpoint ng ating mga mini uniform. Sana maunawaan po natin na sila po ay nandiyan dyan sa kalsada para ipatupad yung tinatawag na gun ban mula po naman sa kautusan ng COMELEC. At talaga namang kinapos tayo sa mukhang naglubat na namang ating control. So yun po ang gun ban po hindi lang po rito sa Metro Manila. Nationwide po ang gun ban. Inuulit po natin, nationwide po yan. Kaya wag na po tayo muna magsiga-sigaan. Wag na po muna tayong pumorma at magdadala po tayo ng baril dahil bawal na po yan ngayon. At doon naman po sa mga kandidato, inuulit po natin na yung pong tinatawag na AKAP or Assistant for Kapos Angkita Program at ganun din po yung programa ng AYEX. Kung sakasakaling magkaroon po ito ng exemption sa DSWD, nananawagan po ang pamunuan po ng COMELEC na hanggat maaari kapag nagdi-distribute na po ng mga assistance na ito, hanggat maaari daw po wag na kayong umipal o wag na po kayong pumunta doon sa distribution. Di ba? Yun po ang sabi ng COMELEC. At ang sabi po nitong si Sir Omar Pasco Banasing, maraming salamat to Brother Gaspar Latam, pa-shoutout po sa PID Patuda, Federation of Parañaque Tricycle Operators and Driver Association, and of course, ganun din po itong United Force Multipliers Parañaque City. Siyempre po itong si Omar Pasco Banasing, regards ko po kayo. At kung okay lang po sa iyo, sir, paki-like and share na rin po ng ating programa at i-forward mo doon sa group chat ng PID Patoda para naman mapanood natin ang ating programa at yung regards po natin sa kanila. Binabati po natin sila ng ang pamunuan ng PID Patoda at ganoon din po yung Unified Force Multiplier sa lungsod ng Parañaque, yung po mga officer in charge yan, ganoon din po ang ating Community Affairs Section Department sa panguna po ni Police Major Esther Arandia ng Parañaque Police. Di ba? Dahil ang inyong pong lingkod noong mga nakaraan noong during the pandemic, nasama po tayo doon sa nasama po tayo doon sa operation ng ating mga kapulisan during the night, baging sa araw, tayo po ay kasama doon sa tinatawag na pagbabantay para yung ating mga kababayan hanggat maaari, wag na pong gala ng gala. Ayan, talaga naman napasubo tayo, gabi na, at talaga tuloy-tuloy pa rin po tayo. So, maya-maya lang po tayo po ay magtatapos na sa ating programa at hindi natin lahat na tapos ang ating mga talakayan, At kasama na rin po rito yung sa usapin ng Metro Manila sa buhay na yan, na kung saan patuloy po ang ginagawa na construction. Talaga naman dumami ang traffic, nadagdagan pa nitong subway dahil nga po sa tuloy-tuloy na paggagawa ng construction nito, na kapag ito naman po ay matapos by 2028 siguro, palagay ko makakasakay din po tayo rito sa subway na to. Wish ko lang, kasi 2020 sabihin po natin, abutan pa yun ng 2030. Sana makasakay pa tayo rito, At katulad po ng binuksan po yung MRT dito po sa Parañaque, unang takbo ng LRT, kasama tayo doon na nakasakay. Di ba? The best po yan. Talaga naman, Ayan, tuloy-tuloy na po tayo at malapit na po tayo magtapos. Ang oras po natin ay ganap lang alas 10:15 ng gabi. Okay, so yung po palang ating mga kaibigan, yung pong ating mga kabarangay, kababayan dyan po sa lugar ng Bicol Region,
Diyan po sa Partido Area, regards po natin. Yung pong ating mga Batch 87, regards po natin. At ganoon din po ang ating mga men in uniform. Diyan po sa lugar ng Partido Area, regards din po natin. Ganoon din po ang butihing mayura ng diyan po sa Atigaon, Camarines. So regards po natin. Ganoon din po ang ating mga pinsanin diyan po sa San Miguel. Regards ko po kayo. Ayan, sa ganun din po at siyempre regards po natin ang punong barangay na sa kasalukuyan ay celebrate ng birthday na ito pong butihing kapitana ng barangay San Dionisio na si Kapitana Eva Olivares. Oh, Mr. Chairman pala, pakihanda ngayong ng birthday natin maya. So ilagay mo. So ganun din po at ganun din po ang butihing punong barangay ng sa Vitales, regards po natin. At ito pong barangay Don Bosco na ito pong si punong barangay Mario L. Jimenez na kung saan talaga naman napakalaki po ang pagbabago diyan po sa barangay Don Bosco. Regards ko po at saka 10 ng kanyang mga kagawad. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, so tuloy-tuloy na po tayo at malapit na po tayong magtapos. So kung ano man po yung mga hindi po natin nabanggit at ganoon din po yung ating hindi na regards at yung pong iba pang mga clarification tungkol sa mga issue ng mga so bukas na to. Bukas mag-ano naman tayo, magpo-program, babawi po tayo bukas at ganoon din po yung programa ng Values Formation, Spiritual Transformation na pinangunahan nila Chief Osorio. Ganoon din po itong si Chief Juliber Gonzaga ng Values Formation, Spiritual Transformation at siyempre regards po natin si Reverend Police Amatoria. Ito pong si Sera Amatorio naman at ganoon din po ang ating mga kasamahan sa Values Formation Martial Group. Ayan, so doon po sa ating mga kaibigan, mga nasa online, regards ko po kayo at tayo po ay magtatapos na sa ating programa ngayong gabi. At ngayon po ay January 13, 2025. Dito lamang po yan sa himpilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam na nagsasabing, sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Bye-bye! At binabati po natin na happy birthday ang punong barangay ng Barangay San Dionisio na ito pong si punong barangay Eva L. Olivares. Happy birthday po!